Assalamualaikum and good day, sir. I'm Bayhaimin Kamaong, and this is reflection or answer about the topic I chosen, which is field of social welfare in the Philippines. My topic I chosen is field of social welfare in the Philippines dahil napakaraming pamilya ang nahihirapan sa paghahanap buhay sa ating bansa na problemang di matapos-tapos ay kahirapan. Na kahit anong ma-achieve ng ating bansa, na papuri, ay napakaraming pamilya pa rin ang naapektuhan ng kahirapan. So let's move on to the guide question about the topic, which is field of social welfare in the Philippines. So the first question is, what was your initial understanding of the topic? So my initial understanding is, ang fields of social welfare in the Philippines ay sumasaklaw sa iba't ibang larangan, kabilang ang poverty alleviation, pangangalaga sa kalusugan, edukasyon, housing, and community development. Ang pampublikong sektor sa pangunguna ng mga agency tulad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay nagpapatupad upang tugunan ang kahirapan at magbigay ng tulong sa pamilyang nahihirapan sa ating bansa. So, ang mga non-profit na organisasyon ay may mahalagang papel sa paghahatid ng mga serbisyong panlipunan, kabilang ang pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at suporta sa kabuhayan sa mga komunidad na kulang sa serbisyo, and sumasalamin sa isang masalimot na interbensyon ng gobyerno, non-profit initiatives, and private sector na naglalayong tugunan ang sari-saring mga hamon sa lipunan. So, gayunpaman, nagpapatuloy ang mga hamon kabilang ang mga limited resources, kawalan ng kahusayan sa bureaucracy at mga sistematikong hindi pagkakapantay-pantay na nangangailangan ng patuloy na pakikipagtulungan, at mga makabagong pamamaraan upang makamit ang mga makabuluhan at napapanatili ang mga resulta ng kapakanang panlipunan. So next question is, how does the topic connect to your personal experience or beliefs? So based on my experience or belief about the topic I choose in the field of social welfare, tulad namin na ang pamilya ko or karamihan sa relatives ko ay kabilang sa programa ng gobyerno na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o mas kilala bilang PORPIS, para sa mga mahihirap na naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na pamilya, particular sa kababayang may mga anak sa ilalim ng PORPIS. Ang mga benepisyo ay tumatanggap ng regular na pagpunta sa paaralan ng mga anak at pagbibigay serbisyong pangkalusugan. So, ang karanasan ng PORPIS ay maaaring iba't iba, depende sa pamilya, ngunit layunin nito ang makatulong sa pagpapabuti ng kalagayan at pagkakataon ng mga benepisyo. So, next question is, can you relate the topic to any real-world situation or current events? So, ang real-world na sitwasyon ay naghahanap ng connection sa pagitan ng mga field of social welfare in the Philippines at mga kasalukuyang kaganapan o totoong sitwasyon sa mundo. May mga patuloy na debate at issue na may kaugnayan sa field of social welfare in the Philippines na nag-uugnay sa kasalukuyang kaganapan. So, narito ang ilan. Number 1 is poverty alleviation. Ang Pilipinas ay nakikipagbuno pa rin sa mataas na antas ng kahirapan sa kabila ng paglalago ng ekonomiya. Ang mga talakayan ay umiikot sa epektibong programa sa pag-alis ng kahirapan at ang epekto nito sa mahihinang populasyon, lalo na sa panahon ng pagbagsak ng ekonomiya o pagkakrisis. Next is healthcare access. Dahil sa pandemyang COVID-19 na nagpapakita ng gap sa access sa pangangalagang pangkalusugan, ang debate sa paano
butihin at palawakin ang serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. So, lalo na sa mga nasa rural at walang kapangyarihan na posisyon sa lipunan ay nagpapatuloy pa rin. Kabilang din dito ang edukasyon. Ang pag-access ng dekalidad ng edukasyon ay nananatiling isang hamon, lalo na para sa mga bata mula sa mga pamilyang mababa ang kita. Ang mga isyong ito tulad ng hindi sapat na infrastructure, kakulangan ng mapagkukunan at digital divide ay mas nagiging kapansin-pansin sa paggamit ng online learning sa panahon ng pandemya. At ang mga isyong ito ay sumasalubong sa mga kasalukuyang kaganapan tulad ng pandemya ng COVID-19. Mga natural na sakuna at mga hamon sa ekonomiya na nagbibigay sa kahalaga ng pagtugon sa mga alalahanin sa kapakanang panlipunan upang makabuo ng isang mas matatag at inklusibong lipunan sa Pilipinas. So next question is, what were the interesting or surprising things you learned about this topic? So, one intriguing aspect ay ang katatagan at pagiging maparaan ng mga lokal na komunidad sa pagtugon ng mga isyong panlipunan sa kabila ng limitadong mapagkukunan. So, halimbawa, maraming mga grassroots organization at community-based na may mga initiative na matagumpay na natugunan ang kahirapan, pag-access sa pangangalagang pangkalusugan at mga hamon sa edukasyon sa pamamagitan ng mga makabagong solusyon na iniayon sa mga lokal na pangangailangan. Sama sa mga hamong kinakaharap ng mga organisasyon ang mga bureaukratikong hadlang, limitadong pagpupundo at mga pangangailangan para sa pagbuo ng kapasidad upang mapanatili ang mga pagsisikap. So, sa kabila ng mga hadlang na ito, maraming organisasyon ang patuloy na gumagawa ng makabuluhang epekto sa pamamagitan ng mga partnership, advokasya at pagpapakilos ng komunidad. Isang kwento ng matagumpay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS, na pinupuri sa buong mundo para sa pagiging epektibo nito sa pagbabawas ng kahirapan at pagpapabuti ng mga resulta sa kalusugan at edukasyon sa mga mahihinang populasyon. Ang Conditional Cash Transfer Program na ito ay nagbibigay tulong pinansyal sa mga mahihirap na pamilya kapalit ng pagpapatupad sa ilang mga kondisyon na may kaugnayan sa pangangalagang pangkalusugan at edukasyon para sa kanilang mga anak. So, bukod pa rito, nakita ng Pilipinas ang pag-usbong ng social enterprise na pinagsama-sama ang prinsipyo ng negosyo sa mga layuning panlipunan upang tugunan ang iba't ibang isyong panlipunan, tulad ng pag-alis ng kahirapan, pangangalaga sa kapaligiran at pagbibigay kapangyarihan sa mga marginalized na komunidad. Ang mga makabagong pamamarang ito ay nagpapakita ng potensyal para mapanatiling solusyon sa mga komplikadong problemang panlipunan sa bansa. So next question is, how have this insight impact your perspective or understanding? So ang mga pananaw na hamon at tagumpay sa field of social welfare in the Philippines ay nagpapalalim sa aking pag-unawa sa mga komplikadong kasangkot sa pagtugon sa mga isyong panlipunan. So, ipinakita nito ang kahalagaan ng mga diskarteng sensitibo sa kultura, pakikilahok sa komunidad at napapanatiling solusyon na inaayon sa mga partikular na pangangailangan ng populasyon. So, mas nauunawaan ko na ngayon ang mga isyong ito ay mas malalim na magkakaugnay at nangangailangan ng mga multifaceted na solusyon na tumutugon hindi lamang sa mga salik na ekonomiya, kundi pati na rin sa social, cultural at political dynamics. Napagtanto ko na ang kahalaga ng pagbibigay kapangyarihan sa mga komunidad nagpapataguyod ng inklusibo at nagpapaunlad ng pakikipagtulungan sa pagitan ng mga pamahalaan,
non-governmental organization at mga lokal na stakeholder upang makamit ang makabuluhan at mapanatili ang pagbabago. And next question is, how can you apply what you have learned from this topic in your daily life of future studies? Sa pang-araw-araw na buhay, ang paglalapat ng kaalaman sa social welfare in the Philippines ay maaaring kasangkot sa pagboboluntaryo sa mga lokal na organisasyon na sumusuporta sa marginalized na komunidad, pagpapataguyod sa mga patakarang tumutugon sa kahirapan at inequality o pakikilahok sa pangunahing hakbang upang mapabuti ang akses ng edukasyong pangangalagang pangkalusugan at or social service. For future academic pursuits, maaaring pag-aralan ang social work, public policy o mga kaugnayan sa larangan upang mapalalim ang pag-unawa at mabuo ng mga kasanayan para mapatugon ang mga isyung social welfare sa Pilipinas. Maaaring kabilang dito ang conducting research upang matukoy ang mga epektibong interbensyon, pagsusuri sa mga balangkas ng patakaran o pakikipagtulungan sa mga lokal na stakeholder upang ipatupad ang mapanatiling solusyon. And additionally, ang pagpapatuloy ng mga internship o mga pagkakataon ng field work ay maaaring magbigay ng practical na karanasan at mga insight sa mga hamon o strategy sa totoong mundo para sa pagpapataguyod ng social welfare sa Pilipinas. And the last question is, what are the key takeaways or lesson you have learned in the topics? From this topic. Ang pangunahing take-away tungkol sa field of social welfare in the Philippines ay kinabibilangan ng number 1 is complexity of social issues. Pag-unawa sa maraming aspeto ng mga isyong panlipunan sa Pilipinas tulad ng kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay at pag-akses sa edukasyon at pangangalagang pangkalusugan. So next is importance of community involvement. Binibigyang diin ang mga papel na pakikipaglahok ng komunidad at mga pangunahing hakbangin sa pagtugon sa mga hamon sa kapakanang panlipunan at pagpapataguyod ng napapanatiling pagunlad. So, ikatlong kinabibilangan nito ay need for holistic approaches. Kinikilala ang pangangailangan para sa holistic approach na nagsasama-sama ng pang-ekonomiya, panglipunan at cultural na mga salik upang epektibong matugunan ang mga issue sa kapakanang panlipunan at isulong ang inklusibong paglago. Next is policy and advocacy. So, pag-unawa sa impluwensya ng mga patakaran sa kapakanang panlipunan at ang kahalagaan ng mga pagsusumikap sa advocacy ay nagpaghubog ng pantay na pag-akses sa mga mapagkukunang serbisyo, pagkakataon para sa marginalized na komunidad. And the last part na kinabibilangan nito ay empowerment and capacity building. Pagbibigay prioridad sa mga strategy na nagbibigay kapangyarihan sa mga individual at komunidad na nagtatayo ng katatagan at pagpapatibay ng pag-asa sa sarili upang makamit ang pangmatalagang positibong resulta sa mga hakbangin para sa kapakanang panlipunan. Ang pagtuklas sa fields of social welfare in the Philippines ay nagpapakita ng kahalagaan ng pagtutulungan sa pagitan ng mga sektor upang matugunan ng epektibo ang komplikadong issue sa lipunan. Binibigyan diin nito ang pangangailangan para mapanatiling solusyon ang nagbibigay kapangyarihan sa mga marginalized na komunidad at nagtataguyod sa pangmatagalang kagalingan. Bukod pa rito, binibigyang diin nito ang kritikal na epekto ng patakaran sa
kapakanang panlipunan sa buhay ng mga mahihinang populasyon, na binibigyan din ang kahalagahan ng pantay na pag-akses sa mga mapagkukunan at serbisyo upang itaguyod ang katarungang panlipunan at pagsasama-sama. And dito na po nagtatapos ang aking reflection. Maraming salamat po.